Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Ah, ako pala naka-topic ngayon. Okay, ako pala naka-topic ngayon. Okay, so dahil ako ang naka-topic ngayon, di ako magta-topic ngayon. Proceed na po tayo sa ating topic. Ito ay may kinalaman dito sa ano sa isa itong video. Wait lang ha. Wait lang. So, i-ano ko muna ito. Prepare ko muna VLC portrait. Ayun. Ano ba naman tong topic ko ngayon? Labas dodo. Ha? Hindi man lang nakapagsuot ng damit. Okay, so ating pakinggan muna yung kanyang fake news. Yung fake news niya. Pakinggan muna natin bago natin banatan. Narito. Walang sounds, bro. Ay, wala palang sounds pala, hindi marinig. Hindi pala ako nakapag-share audio. Wait lang, share audio muna ako ha. Para Bro sa Jando, wait lang, may nag-ano rito, nag-message sa'yo sa ano ni Bro Junri ah. Sabi niya rito, papasukin mo kami, mga taga The Revealers, live ninyo worldwide, pero ayaw magpapasok. papasok sila. Walang problema yan. Papasukin natin mamaya. Akin muna kontakin sina Nash Benavides. Yung Ethos Bottom, kontakin muna natin kasi matigas ang ulo nila, nakatago yung muka. Kontakin natin, Brother John Lee, paki-contact yung Ethos Bottom para pumasok itong mga The Revealers, pasalpukin natin yung dalawa. Sige. The Revealers, mag-ready kayo ha. Kukontakin namin yung Ethos Bottom, siyang makakaharap ninyo ngayong gabi. Sige. So bago muna 'yan, dito tayo ngayon sa sa ating topic ngayong gabi. At itong si Cliff Batigas, ito yung ating topic ngayon kung saan siya ay nagbigay ng kanyang mga fake news. Pakinggan natin. Ayun, habang nagpiprint ako ng quiz ng mga estudyante ko para bukas, naisipan ko gumawa saglit ng video. At yung video na to ay totoo nangyari sa panahon ni Pope Gregory, which is 1200 sa Europe. At alam ko aware yung iba rito, yung tinatawag nating Black Plague. Alam niyo ba kung bakit tinawag na Black Plague yung plague na yun? Ang daming namatay nung panahon na yun. Umabot sa 75 million or parang nasa 200 millions yung record. 200 millions yung record worldwide. Ulitin ko, worldwide yung record na yun. 200 million. Katumba siya ng COVID natin ngayon. Pero mas grabe yung nangyari sa kanila. 200 million yung namatay. At alam nyo ba, nung panahon na yun, ay nangyari yung 200 million na namatay na yun dahil sa isang fake news. Ulitin ko, nangyari yung maraming namatay na 200 million dahil sa isang fake news. Ganito kasi yung kwento nun. Itong si Pope Gregory ay lumabas ng isang Vox Roma or isang kautusan sa isang libro. Vox Roma yung pangalan ng isang books na nagsasabi ro na yung mga diablo raw ay sumasanib or nagiging isang itim na pusa. May clue na kayo kung bakit Black Plague ha? Sumasanib sa itim na pusa at yung mga itim na pusa na yon ay demonyo raw. Kaya bawat makasalubong ng mga tao, yung mga pusa ng panahon na yon. Isa lang baby. Patalas sa saya saglit. Bawat makasalubong ng mga tao, yung mga pusang kulay itim, ang ginagawa nila ay pinapatay nila. Kasi yung sabi ng mga pare at ng papa ng time na yun. Okay lang kahit anong gusto mo baby. Sige, go. Pareho kaming dalawa. Yes. Parang mamaya, baby. naiintindihan ko siya. At tuloy natin yung kwento. Siyempre may patalastas. At ganito nangyari. Si Pope Gregory, sabi niya, ipag-utos niya to lahat na dapat malaman ng mga tao na ang itim na pusa ay isang diablo at ito ay masama para sa mga tao. So, anong nangyari? Lahat ng itim na pusa na makakasalubong ng mga tao ay pinapatay nila. Sa madaling salita, kahit may maliit na kulay itim na pusa or merong maraming puti pero may itim pa rin sa part niya, pinapatay nila.
Sa madaling salita, ang daming namatay na mga pusa. At dahil marami yung namatay na mga pusa, dumami yung mga daga. Nung dumami yung mga daga, at ano pa ba yung na-expect natin? Ang daga ay nagdadala ng mga sakit. Kaya yun, dumami yung may sakit. At nung dumami yung mga may sakit, ganito na nangyari. Hindi alam nila kung paano nila susolusyonan yung sakit na yon. Biruin mo, 200 millions yung namatay dahil lang sa isang fake news na pinapaniwala ng mga tao na yung itim na pusa ay isang diablo. So, Napapahig niya ito. wait lang, may patalas sa sulit tayo. Wait lang, baby. So, next time, okay. So next time na magbabasa kayo, makikinig kayo, kahit sino pa yung nakatayo sa plataforma ng simbahan nyo or kung ano man yung sa stage man yan o kung ano man yung plataforma na tinatayo ng isang tao na nagsasalita. Yes, palakpakan nyo kung gusto nyo palakpakan. Pakinggan nyo kung gusto nyo pakinggan. Pero at the end of the day, kailangan nyo magkaroon ng critical thinking na tinatawag. Kailangan yung i-analyze maigi kung totoo ba yung sinasabi niya, kung makatotohanan ba, kung talaga bang sinasabi niya yon na merong pruweba, or sinasabi niya lang yon para mambola at gumawa ng sarili niyang kwento. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Paniniwalaan mo ba ako? Hindi. Siguro kasi kung totoo yung sinasabi ko o mali yung sinasabi ko. Talagang mali ang sinasabi mo. Ano dapat tayo para hindi tayo madayo ng mga fake news? Oh, fake news so next ka. time, tandaan mo, marami ang namamatay sa fake news. Imagine yung 200 millions. Sana hindi mangyari sa atin yun. Fake news ka, iwasan na ikaw. natin yung pagpapakalat at pagpapaniwala sa mga fake news. Diba? Ganun dapat. Ikaw, dapat sana, huwag ka rin magpakalat ng fake news. Cliff Batigas. Cliff Batigas na teacher daw. Sabi niya, huwag kayong magkalat ng fake news. Ikaw mismo, nagpapakalat ka ng fake news. Basahin natin. Totoo ba yung sinasabi niya dito na si Pope Gregory daw ay nag-utos daw na magpapatay daw ng mga itim na pusa? Totoo ba yun? O isang fake news? Ano ito tinatawag na Black Plague? Yan, dahil sa tinatawag na Black Plague. Ang Black Plague o tinatawag din na Black Death ay isa sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nangyari ito noong ika-14 na siglo, mga 1347 to 1351, at tinatayang kumitil ng humigit kumulang 75 hanggang 2 milyong tao sa Europa, Asia at Hilagang Aprika. Halos kalahati ng populasyon ng Europa noon. Ano ang sanhi ng Black Plague? Ang sanhi ng sakit ay ang bakterya na Yersinia pestis na karaniwang nakikita sa mga daga at pulgas. Kapag kinagat ng pulgas ang daga na may impeksyon at pagkatapos ay kinagat naman ang tao, na ililipat ang bakterya. Minsan din ay naipapasa sa pamamagitan ng hangin kapag ang anyo ng sakit ay naging pneumonic plague, isang mas nakamamatay na uri. Ano ang mga sintomas ng Black Plague? Ang mga karaniwang sintomas ay lagnat, panginginig at matinding panghihina, pananakit ng ulo at katawan. Ano to? Bubowis? O namamagang kulani o lymph node sa lieg, kilikili o singit na kulay itim o uling. Kaya tinatawag itong Black Death. Sa kalaunan, kaya pala umiitim ang kanilang kilikili, kaya tinatawag itong Black Plague. Sa kalaunan, nagkakaroon ng pagdurugo sa ilalim ng balat at pagkamatay ng mga tisyo na nagdudulot ng kulay itim na marka sa katawan. Paano ito kumalat? Nagsimula ito sa Central Asia. Kumalat sa Silk Road trade routes
at nakarating sa Europa sa pamamagitan ng mga barkong pangkalakalan. Ang mga lungsod noon ay siksikan at marumi, kaya mabilis kumalat ang peste. Ano daw ang naging dahilan? Ito ay nakarating sa Europa sa pamamagitan ng mga barkong pangkalakalan. Sabi niya, nag-utos daw si Pope Gregory daw na papatayin ng mga pusang itim. Ngek, ngek, ngek. Ngek, ngek, ngek. Teacher pa naman tong si Batigas. Ngek, ngek, ngek. Epekto sa lipunan. Halos naubos ang populasyon sa ilang bayan at lungsod. Bumagsak ang ekonomiya at agrikultura dahil kulang sa manggagawa. Nagkaroon ng takot at panik at inakala ng marami na ito ay parusa ng Diyos. Marami reliyosong grupo at mga Hudyo ang sinisi at inusig, kaya nagkaroon ng matinding diskriminasyon. Paano ito natigil? Unti-unting bumaba ang kaso nang matutunan ng mga tao ang quarantine system. No pala uso yung quarantine. Hanggang ngayon quarantine pa rin. Sabi ni Brother Jesse Becerra, kapag tayo na purgatorio, quarantine tayo dyan. Ano sabi dito? Pag-iwas sa mga daga at pulgas at kalaunan ay dahil sa pag-unlad ng medisina at sanitasyon. Ngayon, kung sakaling magkaroon ng plague infection, ito ay nagagamot na sa pamamagitan ng antibiotics. Ngayon, totoo ba na ang dahilan kung bakit nangyari yon ay dahil pinapapatay daw ni Pope Gregory ang mga maitim na pusa dahil ito daw ay dyablo na siyang naging dahilan kaya dumami ang daga? Magandang tanong yan. Ito sabi ni isa ito sa mga pinakamadalas na maleng. Hoy! Clep Batigas! Teacher ka pa naman. Ba't ka nagpapakalat ng fake news? Huwag kang magpapakalat ng fake news. Hindi pala tama yung sinasabi mo sa video mo. Ito pala totoo. Yan pala ay maling paniniwala. Tungkol sa Black Plague. Ang sagot, may bahagyang katotohanan, pero hindi ganap na totoo o napatunayan ng mga makabago historyador. Ang kwento at ang katotohanan sa likod nito. May mga lumang kwento na nagsasabing ipinapatay raw ng Papa at ng simbahang Katolika ang mga itim na pusa dahil pinaniniwalaan silang kasangkapan ng dyablo o kaalyado ng mga mangkukulam. Dahil dito raw, lumaganap ang mga daga na siyang nagdala ng Yersinia pestis, ang bakterya ng Black Plague. Ngunit, ayon sa mga modernong historiador, walang matibay na ebidensya na may opisyal na kautusan mula sa Papa sa simbahan na pumatay ng mga itim na pusa. Ano ang totoong nangyari? Totoo na noong Middle Ages, may mga pamahiin at takot sa mga itim na pusa. Lalo na sa mga panahong laganap ang paniniwala sa mangkukulam. Ang ilan sa mga pari o lokal na pinuno ay maaaring. Naintindihan nyo yung term maaaring? When you say maaaring, hindi pa yan sure. Kaya huwag kayong magdeklara kasi hindi pa yan sure. Sa Bisaya pa yan, pag sure diha ba? Ang ilan sa mga pari o lokal na pinuno ay maaaring nag-utos ng pagpatay sa mga pusa sa kani-kanilang lugar. Ngunit hindi ito utos mula sa Batikan o sa Santo Papa.
Ano ang sabi ni Clef Batigas kanina? Si Pope Gregory daw nagutos. Ngak, ngak, ngak. Siya ba talaga nagutos? O isa lamang fake news? Iba naman to. Teacher pa naman si Manong. Pero nagpapalaganap ng mga fake news. Wala ring malinaw na ebidensya na direktang sanhi ng pagdami ng daga ang kakulangan ng pusa. Bagaman posibleng nakadagdag ito sa problema sa ilang rehiyon. Ang totoong sanhi ng paglaganap ng plague, unang-una, pinatay daw ang mga pusa. Ha? Yun ba? Yun bang nakalagay dito? Basahin natin yung ba nakalagay dito? Ang Black Plague ay kumalat dahil sa number 1, pinatay ang mga pusa. Ha? Totoo ba? O fake news ni Clip Batigos? Ba't kasi nagkakalat ng fake news? Huwag basta maniwala sa mga fake news. Maruming kalagayan ng mga lungsod. Uy, marumi pala yung lungsod na ito. Sikan, walang sewer system at puno ng basura. Yung palang dahilan, hindi pala pagpatay sa pusa. Pangalawa, pagbiyahe ng mga barko na may daga at pulgas na sakay. Ba't kasi pati yan na wala pamasahe pinasakay? Kana, hindi na pinasakay yung daga at pulgas. Yan, tuloy kumalat yung pandemic sa kanila. Number 3, mabilis na kalakalan sa pagitan ng Asia at Europa sa Silk Road. Kaya kahit na hindi pinatay ang mga pusa, posibleng mangyari pa rin ang pandemya dahil sa mga kondisyong ito. Ano ang kabuuan? Hindi totoo na ang Pope mismo ang nag-utos pumatay ng mga itim na pusa. Kaya ang mga sinasabi nitong si Clef Batigas is nothing but a second-rate, trying hard, fake news. Number 2, totoo na may pamahiin laban sa mga pusa nung panahong yon. Pero take note, ang Iglesia Katolika, ayon sa official na turo, CCC 2116 to 2117, huwag magpauto sa mga pamahiin. Number 3, ang tunay na dahilan ng plague ay ang bakterya mula sa mga pulgas ng daga, hindi ang kakulangan ng mga pusa. Ay nako. So, totoo ba na umabot ng milyon ang namatay noon? Totoo. Oo. Ayon sa pinakamagong historical estimates, posibleng umabot nga sa humigit kumulang 2 milyon ang namatay sa Black Death sa buong mundo. Pero upang malinawan ka, heto ang mas detalyadong paliwanag. Tunay na bilang ng mga namatay ang mga historiador ay hindi eksakto magkasundo sa iisang numero. Dahil kulang ang mga record noong ika-14 na siglo. Kaya ang mga putataya ay ganito. Sa Europa, umabot ng mga 25 hanggang 50 milyones kataong namatay. Mga 30 to 60% na populasyon noon. Gitnang silangan at hilagang Afrika, humigit kumulang 25 milyon. Sa Asia naman, lalo na sa China at Central Asia, tinatayang 75 hanggang 100 milyon. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng rehiyon, nasa pagitan ng 75 milyon at 200 milyon. Ang kabuuang bilang ng mga namatay depende sa pinagmulan ng datos. Panahon ng paglaganap. Nagsimula sa Central Asia mga 1330s. Nakapasok sa Europa noong 1347 at umabot hanggang 1351 bagaman nagbalik pa ito sa maliit na alon sa mga sumusunod na siglo. Bakit napakarami ang namatay? Walang alam noon tungkol sa bakterya at mikrobyo. Pangalawa, wala pang antibiotics o epektibong lunas. Pangatlo, napakababa ng sanitation at kalinisan sa mga lungsod.
Number 5, number 40 ay, maraming naniniwala na ito ay parusa ng Diyos. Imbis na mag-quarantine, nagtipon-tipon pa sa mga prosesyon, lalong kumalat ang sakit. Ano ang buod? Oo, posibleng umabot sa 2 milyon na namatay. Pero ang pinaka-konserbatibong estimate ng mga siyentipiko ay nasa 75 hanggang 100 milyon. Sa alinmang kaso, ito pa rin ang pinakamalalang pandemya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa madaling salita, hindi po totoo ang sinasabi niya na si Pope Gregory daw ay nagpanukala ng batas na patayin ng mga itim na pusa. Mhm. Naalala ko yung yung Apokalipto, yung Bisaya version. Yung isang member nila inatake ng panther, sabi nung mga, natawa ko doon kasi ginawa ng Bisaya version, yung Bisaya version inaluan ng katatawanan. Sabi nung yung inatake ng panther, sabi nung mga yung responding kasama, pati iring ito, di malas na mga iring ito, patay pa. At Tagalogin, sabi nila, patayin mo yan, malas yan, malas. Itim na pusa, malas yan, malas. Patay yung panther. So, yan ang ibig ko sabihin, Sabi ni Cleb Batigas, huwag daw magkalat ng fake news bago maniwala. Mag-research muna. Sana naman, bago niya nilabas yung ganong uri ng kasaysayan, yung pala ay fake news din pala yung kanyang nilabas, nag-research sana siya. Gusto niyo bang Rojando, malaman kung ano yun? Pati yung date niya, yung Santo Papa niya, wala pa si Pope Gregory during that time. Wala pa si Pope Gregory. Nasa 1347 yung Black Oo. Plague na nangyari. Si Pope Clement pa lang ang nandun at si Pope Innocent. Si Gregory, 1370 pa, wala. Fake news nga. Fake news nga. At saka ito, gusto nyo bang malaman kung paano ko pinilter yung aking ChatGPT? Alam nyo, ChatGPT, AI yan eh. AI yan. Utusan nyo lang. Ang ginawa kong ganito. Sinabihan ko siya, kapag nagtanong ako patungkol sa kasaysayan, sagutin mo lang ako kung ano ang nangyari sa realidad. Huwag mong haluan ng mga pananaw ng iba't ibang relihiyon. Sasagot siya, okay, simula ngayon, pag natanong ka sa history, ang isasagot ko na yung talagang nangyari sa kasaysayan at realidad. Simula doon, pag natanong na ako kay ChatGPT about history, ilalabas na niya ang totoo. Sa mga gustong matuto kung paano i-filter yung ChatGPT nyo. Kasi si AI kasi, kung hindi niya alam kung anong gusto mo, ibibigay niya lahat ng mga impormasyon na kahit pa pamahiin o katang-isip, ibibigay niya yan. Yan ang pananaw nila kasi hindi niya kilala kung sino kausap niya. Robot siya, paano niya makilala, hindi ka papakilala. Kilala ka muna at ito yung gusto mong instruction sa kanya. Tandaan nyo, pag nagtanong kayo about sa history, ibibigay niya talaga kung ano nangyari sa history. So, ibig sabihin, yung sinabi doon ni Clef Batigas ay walang iba kundi fake news lang. Okay, ang bilis naman ng topic ko. Ang galing natapos. Okay, so sa lahat ng mga nanonood, move na po tayo sa ating tanungan portion.